magkaloob sa atin. Inshallah, sa gabi na ito ay sisimulan natin ang pagtalakay sa isa sa mga mahalagang kaalaman at kategorya ng kaalaman sa Islam patungkol sa sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ito yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maraming may kaugnayan sa kanyang talambuhay. So, mahalaga itong malaman ng isang Muslim dahil parte ng pang-araw-araw nating pamumuhay bilang isang Muslim ay naayon sa kung ano yung ginawa, pamamaraan, sinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagdag pa natin dito na ang pinakamahalagang tao na dapat nating bigyan ng pansin ng kanyang talambuhay ay walang iba, unang-una, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaral na to ay upang mabuksan ng ating kaisipan, madagdagan ng ating kaalaman, at mabigyan tayo ng tamang pagkilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kauli-uliang propeta. So pagdating sa pagkilala ng isang tao, pwede naman nating buksan ng internet at magbasa tayo patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya pwede naman tayong kumuha ng isang libro na nakatranslate sa kanyang para sa kanyang talambuhay at mabasa natin 'to at magkakaroon tayo ng idea. Pero hindi lang kasi yun yung pinupunto natin sa ganitong uri ng pag-aaral. May mga dapat na isaalang-alang tayo na mapapansin natin ng laki ng kaibahan kapag mag-isa tayong nag-aaral sa loob ng ating tahanan kaysa umaattend tayo sa mga lecture na ganito. Ano-ano ba yung mga mapapala natin? Halimbawa, bukod doon, kasama tayo sa mga tao at piling tao na kung saan hinahanap ng mga malaika at ang ginagawa ng mga malaika na to ay naghahanap ng mga taong nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanila ilalan ng Allah ang kapatawaran na ipinagkakalob ng Allah para sa mga taong nagtitipon-tipon para sa Kanya. Pangalawa, sa ganitong uri ng pagtitipon, nagkakaroon tayo ng pagkakalapit ng kalooban sa isa't isa. Kahit na hindi man tayo ganun magkakilala, pero meron tayong natututunan dito sa ganitong uri ng pagpunta sa mga lecture. Hindi lang sa lecture na ito, kundi pati sa ibang mga lecture, nakikilala natin ang kapatiran natin at nagkakaroon tayo ng pagbubuklod-buklod. At marami pang iba. So ito ay nawa ang maging dahilan at paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang mga Muslim sa mga lupalop ng mundo ay tuluyang magkaisa at magbuklod ang kanilang mga damdamin. So ngayon ay sisimulan natin ang pagtalakay sa kasaysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang paksa ng Sira an-Nabawiyya. Sira an-Nabawiyya, sabihin ng sira, ito ay Arabic term na ang ibig sabihin ay sunna o kaya naman ay pamamaraan o daan. Yun ibig sabihin ng sira. Sira o sunna o kaya naman ay daanan. Sira. So yun yung in term ng Arabic ay yun ang ibig niyang ipakahulugan. At dito ay dito binabanggit yung kalagayan ng isang tao kung siya man ay mabuti o kaya naman ay masama. Ibig sabihin, talambuhay ni Fulan ay mabuti, hasana, o kaya naman ay hindi mabuti, sira. Pangalawa, sa pangunahing definasyon nito, ang ibig sabihin ng sira ay ibig sabihin nito mga kwento na talambuhay, kasaysayan ng isang tao. Mga kwento, talambuhay, kasaysayan ng isang tao. So pag kinonekta natin to sa Sira an-Nabawiyya, ibig sabihin nito, ito ay ang patungkol sa kasaysayan, talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga pangyayaring nangyari sa kanyang talambuhay at kanyang mga katangiang pisikal at mga katangiang pag-uugali. Ito yung ibig sabihin ng Propeta Muhammad ng Sira an-Nabawiyya. Ibig sabihin, ito yung mga kwento ng talambuhay ng Propeta Muhammad, kwento ng kasaysayan ng Propeta Muhammad, mga pangyayaring nangyari sa panahon ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idagdag pa natin dyan yung katangiang pisikal. Ibig sabihin, katangiang pisikal, ang tangkad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapat ng kanyang katawan, maputi ba siya,
kulot ba yung kanyang buhok, matangos ba ang kanyang ilong, mga kanyang pag-uugali, magagalitin ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahimik lang ba siya? O maawain ba siya sa mga tao, sa Muslim ba at hindi Muslim? Yun yung mga napapaloob sa kasaysayan, talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama din dito yung tinatawag na gazawat at saka yung mga saraya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gazawat, ibig sabihin ng gazawat, mga digmaang kung saan pinamunuan mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang digmaang ito. Ibig sabihin, present siya sa digmaan at siya ang pinuno. Saraya, ibig sabihin ng saraya, ay mga digmaan na kung saan hindi kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtalaga siya ng isang pinunong mamumuno sa mga Muslim habang hindi siya kasama, siya ay nasa Madina at nandoon siya naman ang naka-assign na nagbabantay sa kabuuan ng nangyayari sa Madina. So kasama sa tinatawag na talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kaganapan sa mga digmaan kung saan siya ang pinuno at ang mga kaganapan sa panahon ng Propeta Muhammad ay hindi namumuno sa digmaan, pero siya yung siya yung nagpadala ng mga tao para sa ganitong uri ng usapin. So yun ibig sabihin ng gazwa. So ang mga gazwa at ang mga saraya ay kasama sa tinatawag na talambuhay, mga pangyayari nangyari na kaugnay sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in-expect natin dito sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang natin pag-aaralan o hindi lang natin tatalakayin yung mga pangyayari mula bago ipanganak ang Propeta Muhammad o habang siya ay pinagbubuntis o yung mga unang yugto ng kanyang pagkabata hanggang sa bago siya maging propeta at hanggang sa naging siya ay propeta, kalagayan ng kanyang pamumuhay sa Makkah sa unang taon ng pagiging propeta at ang kanyang kalagayan sa Madina pagkalikas niya nito mula sa Makkah. Hindi lang yun ang tatalakayin natin. Kasama din sa mga tatalakayin natin na parte ng definasyon na tinalakay natin, mga digmaan na kung saan narito at naging kasama, naging bahagi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi naman kumpleto kung tatanggalin natin ang isang o ilang pahina ng usapin patungkol kay Propeta Muhammad na isa sa mga mahalagang usapin patungkol dito. Kailangan nating talakayin, pag-aralan ang mga patungkol sa bagay na yaon. So ito ang ibig sabihin ng Sira an-Nabawiyya. Ito ay patungkol sa mga kwento, talambuhay, kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga pangyayari, mga katangiang pisikal, mga pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama din dito ang mga digmaan na kung saan pinamunuan ng Propeta Muhammad at hindi siya kasama sa mga nangyari na yon. So, ahamiyatu dirasati Sira an-Nabawiyya. Gaano ba kahalaga ang pag-aaral ng Sira an-Nabawiyya? Pinag-aaralan natin ito, gaano ba ito kahalaga bilang isang Muslim? So, kabilang sa hindi natin may tatanggi bilang isang Muslim ay ang kahalagaan ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaral na ito ay isa sa mahalagang itinuturo sa mga batang Muslim, sa mga kabataang Muslim, sa mga Muslim anuman ang kanilang edad at ang kanuman ang kanilang katayuan sa buhay. Mahalagang malaman natin ito kasi kung ang ibang tao nga pinag-aaralan ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagiging dahilan minsan ng pagpasok nila sa Islam, tayo pa kaya na lagi nating binabanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi natin alam ang kabahagi ng kanyang buhay o ilan sa kanyang buhay na kung saan ay dapat tayo yung higit na nakakaalam. Bilang isang Muslim, tayo dapat yung higit na nakakaalam. Paano natin papakilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hindi Muslim? Gayon din natin alam ang patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ilang kaganapan sa kanyang buhay, ilang pangyayari sa kanyang buhay, mga kaganapang nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin ito malalaman kung hindi natin iisa-isaing talakayin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano-ano ba ang ilan sa mga kabutihang dulot ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una, makakatulong ito para tuluyan nating maunawaan ang nilalaman ng banal na Quran. Ang banal na Quran ibinaba kanino kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinakamainam na nag-interpret ng nilalaman ng banal na Quran. At ngayon, kung di natin tatalakayin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang maapektuhan ang pag-unawa natin sa nilalaman ng banal na Quran. Hindi natin ito mauunawaan ng lubos nang hindi natin tinatalakay ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil marami sa mga aya ng Quran na kung saan ito ay binigyan linaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kaganapang nangyari sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang isang chapter ng banal na Quran, bumaba ito sa talambuhay sa panahon na nabubuhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng tinatawag na asbabun nuzul. Ibig sabihin, ang reason kung bakit ito bumaba kasi dahil mayroong pangyayari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya agad sumagot, bumaba ang aya na sumasagot sa katanungang itinanong sa kanya na hindi niya sinagot. O kaya naman isang kaganapan na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Allah ay nagbaba ng aya o kaya naman chapter ng banal na Quran na kung saan binibigyan niya ng linaw ang nangyaring ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo, dahil hindi natin nakasalamuha ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga tao nakasalamuha sa kanya, tanging ang mga hadith na tumutukoy sa mga ganitong usapin ang magbibigay sa atin ng balita patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganitong uri ng pangyayari. Halimbawa, yung pagbaba ng Surah Abasa, pagbaba ng mga ilang aya sa banal na Quran. Ito ay nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaliwanag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba na siya namang isinalin hanggang sa makarating ang kaalaman patungkol dito hanggang sa panahon natin ito. So mahalaga na malaman natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil magbibigay ito ng kaluwagan sa pag-unawa ng nilalaman na banal na Quran. Lagi-lagi ay may paraan sa gusto nating matutunan. Gusto nating matutunan ng maunawaan ng banal na Quran, aralin natin ang katalambuhay at kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay makakatulong ng malaki sa atin sa mga bagay at mga katanungang nais nating bigyan ng linaw. Pangalawa, al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa sa matututunan natin sa pag-aaral natin ng talambuhay at kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo nating mapaiigting ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, lalo tayo mabibigyan ng kaalaman kung paano natin susundin, paano tayo mamumuhay, paano natin isa sa katuparan ng pagiging Muslim. Ito ay sa pamamagitan, isa sa mga kaparaanan ay sa pamamagitan ng pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-utos sa atin sa maraming kabanata ng banal na Quran ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga alituntuning iniatas sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagbagtas natin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sinabi niya sa pinakamalapit na kahulugan, "Wa ma ataakumur rasul." At anumang ipinagkaloob sa inyo, iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinagubilin, fakhudu, sundin natin, kunin natin mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anuman ang ipinagbawal niya sa atin ay iwasan natin. So hindi natin ito malalaman kung hindi natin tatalakayin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi maaari sa isang Muslim na sumunod siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi niya nalalaman ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo bilang mga bata pa lang tayo ay inuhubog na tayo sa mga paaralan kung paano maalin si Jose Rizal. Paano maalin si Jose Rizal, di ba? Alam natin yung pangalan ni Jose Rizal, talambuhay ni Jose Rizal, sino pa yung mga naging mga malapit na tao sa kanya, saang mga bansa siya napunta, mga lingwahe ng mga salita niya, anong dahilan, bakit siya pinaslang, pati yung libro niya, pinag-aaralan natin ng walang patid. Di ba? Samantalang hanggang kolehiyo yun, hanggang high school, hanggang kolehiyo, pinag-aaralan pa. At may nagpakadalubhasa pa para sa mga bagay na yun. Samantalang si Jose Rizal, hindi naman sa pang-ano natin, ay
Hindi naman siya mamamagitan sa atin sa kabilang buhay. Ang punto ko lang dito ay, yung itinatanim na pag-aaral sa atin, simulat sa unang pag-aaral ng baitang ng pag-aaral natin ay ipinapakita yung halaga ng tao na to. So bakit hindi natin palitan yung tao na to at ilagay natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga ibang tao, alam pa nila yung talambuhay ng mga artista, kung sino mga naging asawa, kung saan nakatira yan, ano yung mga properties nila, magkano yung network ng kayamanan nila, ano pa yung mga nangyari sa mga buhay-buhay nila. Pinapalo nila yon araw-araw kung anong ginagawa nila sa buhay. Tanungin mo patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang alam, walang masabi. Yung iba kilala nila yung kilalang mga superstar na sa kanilang mga larangan tulad halimbawa sa NBA. Makikipagtalo pa yan kung sinabi mong natalo yung kupunan niya ng ganito, ilang ring yung nakuha niya, ganyan. Sa mga panahon siya nabibilang mga champion na gano'n. Kaya niyang ikwento yun buong gabi. Pero pag tanungin mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala man lang masabi patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga binabanggit natin ng mga tao na to ay mga kilala sa mundong ibabaw. Pero hindi nangangahulugan na kilala din sila sa kabilang buhay. So Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinapakilala natin, binibigyan nito tayo ng kaalaman na dapat ito yung ituro natin sa mga anak natin. Sa maliliit na mga bata, dapat kilala nila kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matuto silang magbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng pagtatanggol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay nilalapastangan sa pamamagitan ng mga paratang na hindi naman makatotohanan. Matuto tayo dapat na tayo yung nagtatanggol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung meron mang isang tao na pwedeng lapastangan ninuman at ang mga tao sa buong mundo ay magkakagulo, ito yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit yan man ay Asyano, yan man ay Afrikano, yan man ay Amerikano, yan man ay anumang lahi, anumang lipi ang kanyang kinabibilangan, handa yang gumawa ng paraan para ipagtanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ang ganitong uri ng tao na nire-respeto o ginagalang sa Islam, ay kinakailangan natin bigyan ng pagpapahalaga bilang isang Muslim na aralin ang kanyang talambuhay. Karapatan ito sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi magiging ganap ang pagsunod natin sa kanya kung hindi natin kilala kung sino yung sinusunod natin. Diba? Kung hindi natin kilala kung sino sinusunod natin, hindi magkakaroon ng ganap na pagmamahal at pagsunod sa taong ito. So kailangan natin tong ilagay sa isipan natin na mahalagang matutunan at malaman ko, ako at ang aking asawa, pati ang aking mga anak, patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang ito pag-aaral upang mabigyan tayo ng kaalaman sa kung ano yung kategorya ng kaalaman na gusto nating matutunan. Bagkus, isa itong pag-aaral na kumukonekta sa mahalagang tao sa ibabaw ng lupa at itong walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Sa pinakamalapit na kahulugan ito, tunay kayo ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may pinakamataas na antas ng dapat nating sundin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na modelo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung tuluyang naghahangad tayo ng kabilang buhay at ng inangad natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya yung pinakamainam na modelo na dapat nating tularan. Hindi yung kung sino-sinong artista dyan, celebrity, o sino pang mga tao na ginagaya natin ang pamumuhay nila, ginagaya natin ang pananalita nila, ginagaya natin ang pang-araw-araw na buhay nila. Hindi kumpleto ang araw natin pag hindi natin napanood yung kilala nating tao, ganito, ganyan. O minsan pinagtatanggol pa natin, ganito, ganon. O minsan yun pa yung pinapangaral natin sa iba. O minsan yun pa yung ginagamit nating halimbawa sa mga magagandang mga pangaral. Meron tayong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na halimbawa na dapat nating sundin bilang isang mananampalatayang Muslim. So, pangatlo, kabilang sa matututunan natin sa pag-aaral natin ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ta'arruf ala shakhsiyatir Rasul. Ito yung malalaman natin yung pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamainam na
alipin ng Allah na naglakad sa ibabaw ng lupa. Kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuling propeta na pinadala sa sangkatauhan. At sa pamamagitan niya ay tinapos ang pagpapadala ng mga propeta sa sangkatauhan. So, walang dahilan na hindi natin alamin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa pamamagitan ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalaman natin ang pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano siya makitungo sa mga bata, paano siya makitungo sa kanyang mga asawa, anong nangyayari sa kanya sa loob ng tahanan, paano siya makitungo sa mga iba't ibang uri ng kalagayan ng tao sa lipunan, sa mga malayang mga tao, sa mga alipin, paano makitungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kababaihan, paano siya makitungo sa mga negosyante, paano siya makitungo sa mga hindi Muslim, paano niya pakitunguhan ng mga pinuno ng mga hindi Muslim, paano ang kanyang pananalita kapag siya ay galit, paano niya ipinarating sa kanya ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano siya sa iba't ibang uri ng kalagayan at sitwasyon sa buhay, ano ang kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marapat talaga na malaman natin ang patungkol sa bagay na ito. Dahil ito ay karapatan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malaman natin ang kanyang talambuhay. Malaman natin ang patungkol sa naging buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladu Adam. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Wa biyadi liwaul hamd wala fakhr. Wa ma min nabiyyin yawma idin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Wa ana awwalu man yushaqqu anhu al-ard wala fakhr. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad ay siya yung tinatawag na sayyid waladi Adam yawmal qiyamah. Ibig sabihin nito ng sayyid, siya yung pinaka mataas sa lahat ng anak ni Adan sa araw ng paghukom. Pinaka nangunguna sa lahat ng anak ni Adan sa araw ng paghukom. Sa kamay niya ay merong palatandaan ng papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay la fakhr. Hindi ito pinagmamalaki ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang propeta sa araw na yaon, sa araw ng paghukom, mula kay Adam hanggang sa kauli-uli ang propeta, maliban na lamang siya ay nasa ilalim ng pangunguna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ang mangunguna at mauuna sa lahat-lahat ng mga propeta mula kay Adam at sa pinakauli ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yashaqqu anhu al-ard wala fakhr. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakaunang bubukas sa kanya ang lupa sa araw ng paghukom. At ito ay isang karangalan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang punto sa lahat ng ito na binanggit natin, wala nang rason na hindi natin aralin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang rason na hindi natin bigyan ng pansin pag-aralan ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na kadahilanan o mga dahilan upang bakit mahalaga ang pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinibilang ang pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabilang sa mga mahalagang magiging aral natin sa mundo, sa pamumuhay natin hanggang sa tayo ay datnan ng kamatayan. Ito ay ang pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagturo sa atin sa lahat ng antas ng buhay, sa lahat ng sulok ng pamumuhay natin, sa araw-araw man ito, nandito yung turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago tayo kumain, pagkatapos kumain, bago pasok ng palikuran, paglabas ng palikuran, bago matulog, pagkagising, paraan ng pagsasala, paraan ng pag-aayuno, paraan ng lahat ay tinalakay. Lahat ng sulok ng patungkol sa kagandaang pag-ugali, tinalakay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa atin ang hindi at itinuro sa atin ang dapat. Lahat ng uri ng patungkol sa pagninegosyo ay tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng antas ng buhay ay itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang iisipin pa ang tao
na isang sulok na hindi tinalakay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong nga ilan sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung maging ba ang pagkampay ng pakpak ng ibon sa himpapawid ay tinuro din sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila ay pati ang pagkampay ng pakpak ng ibon sa himpapawid ay bitinuruan kami ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. So imagine natin lahat ng pag-uugali, pamamahala, pamumuno, pagninegosyo, lahat ng ito ay itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati ang pakikisalamuha sa mga hayop, ibon, ano pa man ay itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati ang pangangalaga sa kalikasan itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati ang may kaugnayan sa digmaan, pati ang patungkol sa mga hindi Muslim, patungkol sa lahat-lahat itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang rason na hindi natin talakayin o hindi natin pag-aralan ang patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin na lang natin, isipin natin na hindi binawi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na kumpleto na ang Islam. Kumpleto na ang Islam bago mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo na lang yung mag-aalam kung ano yung dapat na alamin natin patungkol sa ating relihiyon na makagamit natin sa pang-araw-araw at maging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, ma'rifatu fadlis sahaba. Panglima sa kainaman ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaong magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa talambuhay ng kanyang mga sahaba. Karoon tayo ng kaalaman sa talambuhay ng mga sahaba kung gaano ba kahalaga, gaano ba kainam, anong antas ng mga sahaba, anong kalagayan nila dito sa umma na to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil anuman ang isipin natin, malayo talaga ang antas natin o antas ng mga sahaba sa atin. Ito ay pagkakataong iginawad sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinili sila ng Allah na makasama, makapamuhay, marinig, maniwala at sumampalataya at mamatay na Muslim ang makasamang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili ng Allah mula sa pinakamainam na tribo ng mga Arabo, ang tribo ng Quraysh. At ang panahon ng ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namili, o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pinakamainam na lugar sa buong mundo, ang Makkah al-Mukarramah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namili ng pinakamainam na tao sa panahon na yaon. At ito ang mga sahaba. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala namimili ng mga piling mga tao na pinakamainam sa panahon na kung saan ipinadala niya ang kanyang mga propeta. Halimbawa, ang Hawariyun sa panahon ni Isa alayhi salam, pinili sila na pinakamainam na tao pagkatapos ni Isa alayhi salam. At ganoon din sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili ng Allah ang mga pinakamainam na tao sa panahon na yaon kung saan ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito yung mga sahaba. Ito yung mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga tao na namulat, naniwala, nagsakripisyo, naglaan ng oras, naglaan ng kayamanan, inalay ang kanilang mga sarili para sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga tipo ng mga tao na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tatag ng pananampalataya, lakas ng pananampalataya, na pananampalataya na hindi kayang tibagin ng malakas na lindol, pananampalataya na singlawak ng bulubundukin at singlalim ng karagatan. Sila yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging kaagapay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paghatid ng risala o ng pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo bilang tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat din na pagkatapos nating talakayin o paaralin o basahin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin, kilalanin ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin, sila ang nagtuloy ng sinimulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sa dawa, silang nagtuloy, pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sa pag-utos ng mabuti, pagbabawal ng masama, silang nagtuloy pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
merong mataas na karangalang para sa kanila dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ang ilan sa kanila ay pinangalanan ng Propeta Muhammad na makakapasok sa paraiso, at ang iba sa kanila ay kinilalang kanilang katayuan dito sa mundo at kinikilalang katayuan sa kabilang buhay. Sila ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahalagang malaman natin at makilala natin dahil sa pagtalakay natin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikilala natin ang ilan sa mga pangalang palaging bibigkasin, palagi nating naririnig, palagi nating nababasa, tulad ni Aisha, Ibn Abbas, Ibn Umar, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, at marami pang mga pangalan na nagiging parte ng pag-aaral natin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tatanungin natin sino ba itong mga to, ano ba itong mga katayuan ng mga ito ay dapat na ilagay natin sa isipan natin at ilagay natin sa ating mga plano na babasahin ko rin ang talambuhay ng mga sahaba pagkatapos kong mabasa ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman ay dadago tayo sa Masadir Sira an-Nabawiyya. Ito yung mga reference kung saan tayo pwedeng bumalik sa pag-aaral natin ng Sira an-Nabawiyya. Sabihin, halimbawa ako gusto kong mag-aral o gusto kong malaman ng patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano-ano ba yung mga libro na pwede kong basahin o pwede kong gamitin, pwede kong maunawaan sa pamamagitan nito ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagdating sa mga pangunahing reference sa pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron yung tinatawag na dalawang pangunahing pinagkukunan ng reference sa pag-aaral ng kasaysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tinatawag na Masadir Asliya at saka Masadir Takmiliya. Masadir Asliya, ibig sabihin yung mga pangunahing original na dapat nating balikan pagdating sa reference ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa pag-aral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung unang-unang reference natin? Unang-una dito ay ang banal na Quran. Unang-unang reference sa pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tinatawag na banal na Quran. Bakit banal na Quran? Sa banal na Quran, binanggit dito yung mga digmaan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit nga dito yung isang chapter ng Suratul Ahzab. Binanggit din dito mga kaganapan sa panahon ng digmaan sa Badr. Binanggit din dito ang ilan sa mga panahon ng digmaan, mga pangyayari sa digmaan sa Uhud, mga pangyayari sa digmaan ng Hunain. At dito sa Quran, katulad ng sinabi natin kanina, dito sa Quran, ibinababa ng Allah ang mga kasagutan, ang mga kadahilanan sa panahon ng nabubuhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung meron tayong gustong malaman ay sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-unang reference na dapat nating balikan ay ang banal na Quran. So pangalawang reference na dapat nating balikan sa pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutubul hadith, ang mga aklat na nailimbag, na isulat sa hadith. Ito ay kabilang sa pangunahing pagkukunan natin ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagbalik tanaw sa mga hadith na naisulat, dahil dito binanggit ang ilan sa mga kaganapan sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung mga aklat ng hadith na nailimbag na may nilalaman sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng Muwatta ni Imam Malik. Ito ay kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng kaalaman patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nalalayo dito yung Sahihain, Sahih ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Sahih ni Imam Bukhari ang pinakatamang aklat pagkatapos ng banal na Quran. At sumusunod sa kanya ang Sahih ni Imam Muslim. Ito ay naglalaman din ng mga maraming kaganapan at talambuhay sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nalalayo dito sa dalawang ito o sa tatlong nauna ang kutub as-Sunan. Sunan Ibn Majah, Sunan an-Nasai, Sunan Imam Tirmidhi, at iba pang mga sunan na kabilang dito. Ito ay naglalaman ng mga talambuhay at kaganapan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
at ang kabilang din dito ang Musnad ni Imam Ahmad. So ang mga ito ay mga aklat na maaari nating balikan pagdating sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang din dito ang Kutubus Sirah al-Mukhtassa. Ito yung mga pangunahing aklat na nailimbag na ang layunin ng pagsulat nito ay ang talambuhay lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano-ano ang mga aklat na ito o ano-ano yung mga aklat na ito na naisulat lamang para sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una dito ay Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum na isinulat ni Sheikh Safiur Rahman Mubarakpuri rahimahullah. Ito ay aklat na kung saan siya yung nanalo sa Rabitatul Alam al-Islami. Ang Rabitatul Alam Islami ay nag-announce sila noong panahon na yon ng sinong makapagsulat ng pinakamainam na pagkakasulat sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay isinulat o nagsulat ang mga iba't ibang tao, iba't ibang lingwahe sa buong mundo, nagsulat sila at pinili ang pinaka-the best among the best. At ito nga yung pinaka nanguna sa lahat, ang Rahiqul Maktum. Yung tinatawag na the sealed nectar. Alam ko merong Tagalog na ito. Ito yung sinasabi na pinakamalapit sa mga naiulat sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gandaan sa libro na ito ay meron na tong English version. Tapos ang kagandahan pa dito ay tinalakay ng author nito yung mga kaganapan bago ang kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang din sa mga aklat na mainam basahin, As-Sirah an-Nabawiyya as-Sahiha na sinulat ni Dr. Akram Diyaul Haq o Diyaul Umri. Ito ay kabilang sa mga libro na kung meron kong makita natin at may translate sa wikang English o Tagalog ay mainam na basahin natin. So dito tinuturuan tayo yung step by step sa pag-aaral natin ng Sirah an-Nabawiyya. Ibig sabihin, magsimula tayo sa summarize, tapos magsimula tayo sa medium size o yung maliit na aklat na pag-aaralan. Pagkatapos pasok tayo sa medium, tapos sa malaki na o sa mga mujalladat o yung mga by volumes na pag-aaral. Huwag tayo papasok agad sa maraming volumes dahil totoo, hindi natin agad maunawa nito. At pangalawa ay maumay lang tayo sa dami pa ng pahina na hindi pa natin nababasa. Magbasa tayo simula sa maliliit na pamphlets, sa maliliit na mga libro, sa mga isang volume lamang na libro. Pagkatapos, matapos na natin ito ay saka tayo mag-advance ng ibang aralin para hindi tayo mahulog sa kung saan-saan yung binabasa natin. May nakita tayong libro patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad, binasa na natin. Tapos may nakita na naman tayo, binasa na natin. So hindi lahat ng mababasa natin ay tama, kahit na ang title nito ay patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtanong tayo sa mga ulama natin kung ano yung nababagay na uri ng libro na babasahin natin at kung ito ba ay angkop sa antas natin bilang baguhan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Huwag yung kuha tayo ng kuha kasi hindi lahat ng ito ay makakabuti sa atin. Hindi ng lahat ng ito ay maintindihan natin at hindi lahat ng ito ay mauunawaan natin ng ganong kadali na pag-unawa. Natural, dapat ay merong gumagabay sa atin na nagtuturo o kaya meron tayong ustad na nagtuturo sa atin kung paano nang sa ganun ay hindi mabaliwala ang ating pag-aaral. Man dakhala fi kutub bighairi muallimin kharaja bila ilmin. Sino man ang pumasok sa aklat na walang nagtuturo, lalabas din siya dito na walang natutunan. Walang natutunan. Kailangan may nakita tayong libro, tanungin natin si ustad, "Ustad, pwede ba itong libro na to basahin? May naglalaman ba ito ng mga kung ano-ano? Ito ba ay angkop sa akin bilang baguhan sa pag-aaral ng ganito ganyan?" So humingi tayo ng payo. Wala namang masama patungkol sa bagay na 'yon. So kabilang sa mga aklat na may kaugnayan sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kutub Asy-Syama'il wad-Dalail. Ito ay mga aklat patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutubud Dalail, ito yung mga patunay ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga aklat na nailimbag na nagpapatunay na ang Propeta Muhammad ay propeta talaga na ipinadala sa sangkatauhan. At ang ilan sa mga libro na ito yung Kitab Dalailun Nubuwah na isinulat ni Imam Al-Baihaqi. At yung Kitabu Syama'il naman, ito yung mga kaganapan
sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakain ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng talong? Nakakain ba siya ng dajaja o ng manok? Ano ba yung mga kaganapan sa mga natural na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dito natin mababasa sa kitab Ash-Shama'il, lalo na itong sinulat ni Imam At-Tirmidhi na Ash-Shama'il An-Nabawiyah. So, kumbaga specific na libro, hindi lang sa talambuhay ang tinatalakay, bagkus sa mga pangunahing gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, makakatulong din sa pag-aaral natin ng Sira An-Nabawiyah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang patungkol sa kutub at tarajumur rijal wal ansab. Ibig sabihin ito yung mga aklat na inilimbag para sa mga ano ba yun, yung mga family tree ng mga tao, kilalang mga tao kung saan sila nagmula, anong mga kanilang mga tribo, anong kanilang saan bayan sila mamumulat. Dahil makakatulong ito sa pag-aaral natin ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kilalang tao sa mundo o kilalang tao sa larangan ng Islam, anong kanilang mga buhay, ang mga salitang kanilang mga naging salita, mga libro na kanilang mga naiambag, saan sila mga namuhay, anong mga pagsubok na pinagdaanan nila sa kanilang buhay habang sila ay nabubuhay. Ito ay mainam na kabilang sa matalakay natin bilang isang nagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makakatulong din sa pag-aral natin ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na kung marunong ka sa Arabic, ay ang pag-aaral ng lugha o patungkol sa Arabic language. May kaugnayan sa tula, shi'r, dawawin at bayan. Yung mga patungkol ito sa mga pagiging makata, pagiging manunula o ano paman. Dahil makakatulong ito, lalo na alam naman natin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga naging hamon sa sangkatauhan na nananatiling hamon ay ang gumawa sila ng katulad ng talata sa banal na Quran. At ito ay sa wikang Arabic. So makakatulong dito yung mga aklat na may kaugnayan sa pagpapalawig ng kaalaman sa wikang Arabic, dahil ito ay lalong makakatulong sa atin sa pagsasaliksik, pag-aaral patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, every time na umaangat yung kaalaman natin, o umaangat din yung mga nalalaman natin na dapat nating malaman, o yung mga kaalaman na dapat nating malaman. At ito ay magbibigay sa atin ng encouragement na huwag ka lang dyan sa bagay na yan. Bagkus ay bigyan mo yung sarili mo na umangat pagdating sa kaalaman. Bigyan mo yung sarili mo ng pag-angat patungkol sa kaalaman. Ba natutunan mo yung grade 1, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon matutunan yung grade 2, matutunan yung grade 3, matutunan yung grade 4, hanggang sa umabot ka sa punto na naabot mo, mananatili ka pa rin mananaliksik ng kaalaman. At dito sa pag-aaral natin, hindi lang nagtatapos sa pagtalakay natin sa aklat ng Rahiqul Maktum, ang pag-aaral natin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus pagkatapos nito, kung gusto pa nating palawigin, ang pag-aaral natin ay pwede pa natin itong palawigin sa pag-aaral sa iba't ibang mga ngaral ng Islam sa ganitong uri ng talakayan na gusto nating matutunan. Nawa ay pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng makakabuti sa pag-aaral natin na ito, at nawa ay pagkalooban tayo ng kaalaman at biyayaan tayo ng pagsasabuhay nito at ilayo tayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Pakita sa atin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan at biyayaan tayo ng pagsunod nito, at ipakita nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaligaw at biyayaan tayo ng pag-iwas ukol dito. Nawa ay biyayaan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming oras upang mapag-aralan natin ang talambuhay ng kanyang butihing propeta, at nawa ay biyayaan tayo ng malawak na kaalaman at pag-unawa ukol dito, at siya naman ang maging dahilan nawa ng pag-angat natin ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.